katatapos mo lang nung album mo, nag-ano ka ngayon ng music video from that album, di ba? Yes. Nag-ano ka ngayon. So tell us about this album of yours. Nag-start ako, Anong actually, title muna? Synthesis. Synthesis. Nanggaling yung title na yun kay Benjamin Alves. Kasi nung nag-iisip ako ng title, sabi ko gusto ko, ibang word for like fusion or collaboration. Kasi yung proseso nitong album na to, ang dami talagang tumulong sa akin na mga napaka-talented din na mga artist and musicians. And sobra akong grateful sa kanila. So, ayoko siyang i-acknowledge na parang solo album ko siya. Nagsimula akong magsulat mga 16 ako eh. Tapos palaging sa garage band lang. Mga tunog-lata. Tunog-lata talaga. Tapos yung strum ko yung talagang makatugtog lang. 3 chords. 3 chords, ganyan. Tapos minsan di ko pa alam kung anong tawag sa chord na yun. Nag-iimbento lang ako. Tapos minsan kumukuha ako ng coins. Tapos ginaganon ko lang sa gitara. Kung ano-ano Garage lang. talaga. Oo. Until yung friend ko na director, challenge na ako. Sabi niya, Glyce, gusto kong gawan mo ng ibang melody itong kantang to. Yung kantang to ay, title niya Dapit Hapon. It's an 80s song. Parang sumali yata siya sa Metro Pop, itong song na to. So nung narinig ko, sabi ko, shucks, paano kaya to? Pero maganda kasi yung message about sa youth na wag mong sayangin yung oras mo na binigay sa'yo. Gamitin mo na to dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. Diba? So, yun yung pinaka-idea ng song. Ilang taon ka niyan? Ilang taon ka? Siguro 2 years ago. 2 years ago to, nagsimula lahat. Yung realization ko na, pwede pala akong mag-record talaga sa isang professional recording studio. Pwede ko pala ituloy itong mga kanta ko na naka-imbak lang sa laptop ko. So, ayun yung parang nag-wake sa senses ko na gusto ko talagang mag-record. Gusto kong tumugtog, gusto kong kumanta. At kaya ito na yung synthesis. Yes. Nabuo na from that way back 2 years ago. Yes. Yung kanta na yun, nagkaroon kami ng problema doon sa copyright kasi hindi namin makita yung original composer. So, what we did, nag-meeting kami, tapos we made a totally different song kasi English na siya ngayon. Yun yung carrier single ko. Yun yung Dusk Till Dawn. Ito pa, may isang interesting trivia from your album. 2 of the songs there, ang gumawa pala is si Angelica Panganiban. Oo, si Angelica. Oo. Actually, hindi rin namin na-imagine na mabubuo talaga siya sa isang kanta. Kumbaga, magiging legit na song siya. Kasi nung time na yon, medyo may mga pinagdadaanan kami. Pareho kayong dalawa? Oo, tapos nag-text lang siya sa akin na napakahabang text. Parang in the middle of the night, parang ano to, napakahabang text na to. Tapos nung binasa ko, okay, song siya. Kasi si Jelay, mahilig talaga siyang magsulat. Pero lagi lang sa sarili niya. Lagi lang sa mga close friends niya. Tapos sabi ko, pwede to eh. Ang ganda kasi ng message ng kanta. Wala akong ginagawa. So sabi ko, sige nga, try ko nga lagyan to ng melody. Tapos nirecord ko ulit sa GarageBand, yung usual process ko na gitara lang, tapos boses. Sinend ko sa kanya. Nung time na yun, nasa Barcelona siya. Tapos nung narinig niya, tumawag siya sa akin, Amiga, ang ganda! Tapos ako yung talaga, buti naman nagustuhan mo. Tapos yung director ko na friend, etong nag-challenge sa akin, sabi niya, record natin yan. Sunod natin dun sa Dusk Till Dawn. So, yung 2 songs na yon ang isa sa mga na-record dun sa album. Ano nga uli name ng director friend mo na nagbuhay Siga. siya? Siga. Si Dante Garcia. Dante Nico Garcia. Siya yung nag-ano sa'yo, no? Nagbuhay dun sa siya yung nag-push sa akin. Nag-push. Ngayon, at 2 songs, Barcelona and ano yung isa pang ginawa ni Angelica? Waiting Shed. Waiting Shed. Actually, 4 yan eh. Meron pang London song eh. Meron pang may ganti pa. So, yung 2 yun, hindi pa namin naaareglo. All 4 from Jelay, from Angelica. Pero yung nasama lang sa album, 2 songs. 2. Ano naman story nung yung Barcelona is about, alam ko parang kay
about love. Kanta niya Yung, yata kay JLC yan, di ba? Or someone else. basta basta, okay. tungkol sa pag-ibig. Oo. Si Jelly kasi kapag ka nagmahal talagang all out eh. Mm. Yung isa naman tungkol sa pag-aantay, kaya waiting shed. Mm. Kasi inaantay na yung tamang panahon na tamang tao para sa kanya.